Mapayapang hapon, Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa bawat kwento ng ating kasaysayan, may mga aral na mapupulot at karamihan dito ay pwede ring makatulong sa atin ngayon. Kaya't mahalaga ang academic research, lalo na sa pag-aaral ng ating local history, dahil dito natin mas mauunawaan ang ating pinagmulan. Sa pamamagitan ng masusing pananaliksik, hindi lang natin napapahalagahan ang mga pangyayari noon, kundi natututo rin tayo kung paano ito nakakaapekto sa mga desisyon natin sa kasalukuyan. Nakikita natin ang mga personal na karanasan ng ating mga ninuno, pati na rin ang mga hamon at tagumpay nila. Sa bawat pagtingin sa mga detalye ng nakaraan, natututo tayong mas pahalagahan ang ating kultura at gamitin ang kaalamang iyon para humubog ng mas magandang kinabukasan. Kaya't huwag kayong aalis. Samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang isang historian at manunulat na nagsusulong ng mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa pamamagitan ng kanyang mga aklat na tumututok sa ating lokal na kasaysayan at kultura. Magbabalik po ang Art to Art kasama ang aming panauhing si Ian Christopher Alfonso pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang Filipino historian, teacher, book author, and researcher na si Ian Christopher Alfonso. Magandang hapon, Ian, and welcome to Art to Art. Magandang hapon din po, Bilibining Lisa. First time mo dito, no? Sa First aming programa. Okay. So, una sa lahat. Pwede mo bang ikwento kung paano nagsimula ang interest mo sa history? May mga particular bang experiences ka noong bata ka na nagtulak sa'yo na maging historian? Sa pinakamaaga kong naalalang reference ko sa aking pagkahilig sa history, I think yung pagiging libot naming pamilya. Kasi kami ay walang permanenteng address noon. Kasi nangungupahan lang lagi ang aking mga magulang kung saan sila madestino bilang mga mananahe. So, na-expose ako sa mga iba't ibang lugar. Kapag tinatanong sa civic at kultura, kung nakita niyo na ba itong monumento sa Caloocan, Rizal Park, nakaka-identify ako dahil nadaanan na namin yun tapos napasyalan dahil sa yun nga po, nadidestino kung saan-saan yung aking mga magulang bilang mananahe. And then, pagdating naman sa kolehiyo, hindi ko talaga sinasadya na mapunta sa history. Talagang ang gusto kong maging chemist. At nagkataon, sarado na yung program na yon sa college. And then, nirecommend sa akin na baka gusto mong education major in chemistry. Na nagkataon din naman na sarado na rin at tinayuhan ako sa College of Education ng Bulacan State University sa Malolos na kumuha ka muna ng biology. And then may second choice na tinatawag.
So sabi ko, ano kaya yung pwede kong gawing second choice? No? So sabi ko, medyo okay naman yung Araling Panlipunan. And then ang naging resulta, lumabas, Araling Panlipunan major na ako. Okay. And then yung una kong professor sa Philippine History sa Malolos, napakagaling. Sabi ko, ang dami kong di alam sa Philippine History. So dire-diretso ko na to. So baka talagang may plano sa'yo ang Diyos, no? Hindi ka naman naging chemist. Ito ngayon, nandito ka ngayon sa disiplina ng kasaysayan. So yung professor mo ba ang masasabi mong parang biggest influence sa'yo para itahak ang landas na ito? Yes po, malaking bagay po siya. Ang Sino pangalan siya? niya po ay si Dr. Dolorita del Rosario ng Bulacan State University. I see. So siya yung parang naging role model mo? Siguro sa klase po niya, na-realize ko na ang dami kong hindi alam sa Philippine history. At the way niya ituro ito, parang napakagaan. So hanggang sa naengganyo na ako na wag nang lumipat, mag-shift sa gusto ko talagang kurso. Okay. So, ilan sa mga naging areas of interest mo yung pre-colonial period, Philippine Revolution, at local histories ng Pampanga at Bulacan? Bakit mo napili ang mga paksa o temang ito? Sa pre-colonial kasi masyadong manipis yung ating pag-aaral tungkol sa kasaysayan bago dumating ang mga Kastila. Maaring dahil na rin sa kukunti lang yung mga dokumento, at ako naman po, na-challenge na baka merong ways, no, techniques na ma-unearth natin yung ating kasaysayan bago dumating mga Kastila. So buti na lang, nandyan yung mga Portuguese records, Chinese annals, and then of course, gamitin din natin ang mga wika, no? Lalo na yung mga nagawa ng mga Kastila noon na bokabularyo. So ang daming mga words noong panahon nila ng ating mga ninuno na i-record noong panahon ng Kastila na hindi natin ginagamit ngayon. At yung mga words na yon nagko-contain ng mga impormasyon tungkol sa mundo na meron ng ating mga ninuno. Pwede mo ba kaming bigyan ng ehemplo? Yes po. Like for example po, merong yung bakit ang tawag natin sa kay Mama Mary sa dasal na Aba Ginoong Maria. Nagkataka yung maraming tao, bakit Ginoo si Maria? Alam naman natin ang Ginoo ay lalaki sa kasalukuyan, pero noong unang panahon pala, based sa mga dictionary ng ating mga ninuno, ang Ginoo pala ay ibig sabihin ay noble. So pag sinabing maginoo ka, hindi dahil gentleman ka. Ikaw ay galing sa klase ng mga datu o pamilya ng mga kadatuan. So kumbaga ikinumpara si Mama Mary na galing sa makahari o noble family, kaya Ginoong Maria. So yung context na yon, namanan natin, pero parang parang nagkaroon tayo ng na-detach tayo doon sa original meaning niya sa panahon ng ating mga ninuno. And then nag-revolution naman ako dahil interesting talagang pag-aralan, no? Na akala natin noong sumiklab ang Philippine Revolution, sila Bonifacio, ang buong Pilipinas ay kampe o pabor sa revolusyon. So bawat probinsya pala may kanya-kanyang dynamics. Like for example, yung aking pinagmulang probinsya, Camarines Sur at Pampanga, mga late sumama sa revolution. Kaya itinuring yung mga Kapampangan na taksil, na pro-Spaniard. So kailangan nating aralin din yun. Bakit sila ganoon? Hindi yung dahil sila late pumasok sa Philippine Revolution, 1898 na lang, tatawagin na agad natin silang taksil. So may kanya-kanyang dynamics, no? And then yung Bulacan at Pampanga naman history dahil taga doon po ako sa Bulacan at Pampanga. Okay. So nung 2013, itinatag mo ang Project Saysay para makatulong i-promote ang Philippine history sa mga kabataan. No? Pwede mo bang ikwento kung paano ito nagsimula at ano ang naging impact nito sa pagpapalago ng historical awareness? Simple lang kasi yung idea ng Project Saysay dati noong 2013. Although hindi na po ako part ng nagkapatakbo nito, ito ay pinapatakbo na ng mga bata ngayon, na pag pumapasok ako sa mga eskwelahan, parang ang mga nakasulat sa mga dingding, proverbs, wala namang problema na galing sa Bible, or quotable quotes from Einstein, or minsan from Anonymous, like, honesty is the best policy. Sabi ko, bakit walang Pilipino sa loob ng Philippine classroom? Eh kaming mga nasa history, na-encounter namin yung mga letters nila Rizal, nila Mabini, nila Del Pilar, na very inspiring. So, siguro, madaming quotable quotes. Yes po, at napaka-inspiring. No? Like si Gregorio de Jesus, dahil ngayong buwan ay kinomemorate natin ang International Teachers Day, di ba? Sabi ni Gregorio de Jesus, igalang ang mga guro. No?
Sapagkat kung utang sa magulang ang pagiging tao, ay utang naman sa nagturo ang pagkapakatao. So napakaganda ng quotation, pero nakalagay lang siya sa libro. Siguro dahil hindi masyadong accessible to mga accounts na to, kaya ang ginawa namin, nag-design kami ng mga posters, nilagay namin yung mga portraits ng mga heroes para pamilyar din yung mga bata, no? Sa itsura ng mga bayani. And then, katabi ng portrait nila, yung mga quotable quotes. At ito po ay dinistribute namin for free sa buong Pilipinas. Nung una, sweldo ko lang yung ginagamit. Pero kako, parang kabaliwan yata na sweldo yung ginagamit. Hanggang sa tumulong na rin yung mga kaibigan, and then may mga kumpanya, may mga institutions na kapag birthday nung may-ari ng kumpanya, babalikan niya yung kanyang alma mater, reregaluhan niya ng Project Saysay posters. So, ganun siya nag-roll up, no, na para siya naging advocacy project din ng kahit sino na gustong bumalik sa kanilang alma mater, lalo na elementary school. Yes. So, hanggang ngayon, meron pa rin Project Saysay? Meron pa rin pong Project Saysay, pero mas online na sila ngayon. I see. Dahil po, nagkaroon lately ng ang dating DepEd Secretary sa VP Sara Duterte, na linisin muna yung mga classrooms, no? From siguro dahil medyo naaagaw yung atensyon ng bata, so medyo nasuspend muna yung Project Saysay. Inaaral pa ng DepEd kung pwede na bang ibalik uli yung mga posters ng mga bayani sa classrooms. Sana maibalik, ano po, ang laking bagay niyan. Sana naman. Okay. So tulad ng nabanggit kanina, malaki ang interest mo sa local histories, no? Lalo na sa Bulacan at Pampanga dahil taga doon ka. Sa tingin mo, paano makakatulong ang pag-aaral ng local history sa pagbuo ng national identity natin? At anong lessons ang makukuha ng ibang rehiyon mula sa research publications ninyo? Malaki po ang tulong ng local history dahil may mga kwento na maaaring hindi na napag-uusapan sa national pero kayang suportahan ng mga kwento sa local. Like for example, pamilyar tayo na ang unang republika ng Pilipinas ay isinilang sa Malolos, Bulacan. Pero ang alam ng mamamayan natin, ito ay bayan ng Malolos, Bulacan. Pero lingid sa kaalaman ng marami, wala pa pala, ang Malolos pala noon ay nahati sa 3 bayan. So yung mismong lugar kung saan ipinanganak ang unang republika ay hindi sa Malolos, kundi sa bayan ng Baraswain sa Bulacan. So separate town pala yung Baraswain during Aguinaldo's time. Magme-merge lang siya with Malolos 1902 or 03. So sinong magkukwento noon na, teka, parang may something kung tatawagin nating Republika ng Malolos. Pinanganak yung republika sa kabilang bayan na Baraswain, na ilang metro lang naman ang layo. Ano? So, kumbaga, nabibigyan pa ng lalim lalo ang ating pag-unawa sa nakaraan bilang isang bansa. Kung magiging kaagapay ng pambansang kasaysayan ang mga kwento from the localities, from the provinces. Okay. Meron ka mga libro na dinala dito sa aming studio. Sa libro mong The Burning of Macabebe, yes po. Binibigyan pansin ang isang hindi masyadong kilalang event in Philippine history. Bakit mahalaga para sa mga Pilipino na matutunan ang mga ganitong lesser-known stories ng ating kasaysayan? Tulad po nitong librong The Burning of Macabebe, nakalo-launch lang last May. So, ito po ay kwento kung bakit ang mga Macabebe ay tinatawag na taksil, di ba, sa kasaysayan. Pag sinabing Macabebe, synonymous siya sa treachery. Pero dahil sila kasi yung humuli, mga taga Macabebe, Pampanga, yung humuli kay Aguinaldo. So agad, parang case closed na dahil sila ay bayaran, sila ay talagang taksil simula pa nung panahon ng Kastila. So sa textbook, na proliferate na yung mga taga Macabebe, taksil. Pero using primary sources, meaning ito yung mga witnesses, mga letters, mga reports, mga documents, meron pala nangyari before the capture of President Aguinaldo in 1901 sa bayan ng Macabebe. Ipinasunog pala yung bayan ng Macabebe. At ang daming tortures, ang daming massacres. So may mga extrajudicial killings, no? Yun ang term natin ngayon, no? Noong panahon ni Aguinaldo. At biktima yung mga taga rito sa bayan na to, na nagkataon pa yung simbahan, instead na sunugin lang siya para hindi mapakinabangan ng mga Amerikano. Allegedly, merong 300 buhay na tao na taga Macabebeng sinunog ng buhay.
At yun yung reason bakit galit na galit ang mga taga Macabebe. At sa dinami ng mga Pilipino, sila yung isa sa mga nag-signify ng loyalty sa Amerika. At naging sundalo sila ng mga Amerikano. Na siyempre, hindi natin pwedeng i-whitewash yung history. Kinasangkapan sila ng mga Amerikano para labanan ng mga Pilipino. At talagang naghasik talaga ng lagim itong mga Macabebe dahil sa galit. So, ngayon wala na po ngayong resentment yung mga taga Macabebe dahil actually nga, hindi nga alam ng mga taga sa amin na may ganun pala nangyari. Hindi lahat nakakaalam na may ganun nangyari. Yes. Pero maganda na balikan natin itong mga mapapait na nangyari sa nakaraan para makamove on. No? Kumbaga, ang dami nating mga bagahe sa kasalukuyan na kaya nag-aaway-aaway tayo dahil merong mga ganitong parang mga prejudices. Hindi ko pinag-aralan yung burning yes po, of kasi po, Macabebe sa, hindi masyadong napag-uusapan. sa eskwelahan. No? Opo. So, kumbaga, using history, nagiging therapeutic din siya. I mean, let's move forward, pero wag natin kalimutan yung nakaraan. Let's acknowledge na may nangyari. Yes, totoo. So, ano pa ba yung mga lesser known stories na sinulat mo and gumawa ka rin ng research about? Ito pong pangalawang libro, itong A History of the Sarangani Islands. Ito po ay hindi, wag po kayo malito doon sa Sarangani Province, no? Okay. Iba po 'yun. Yan po yung pinakadulong isla ng Pilipinas sa may bandang Davao papuntang Indonesia. So nung kami ay pumasyal diyan noong 2021, nakiusap yung dating mayor ng Sarangani. Sabi niya, meron kayong activity rito, National Historical Commission of the Philippines, doon pa ako connected. Pero hindi namin alam ano yung mga pinagdiriwang nyo rito. So nakiusap yung dating mayor ng Sarangani Islands, municipality ng Sarangani Islands, under Davao Occidental, kung pwedeng tulungan sila na gawin yung history nila. Ako naman po ay willfully naman na tumulong, pro bono, kasi nga naging term papers ko yung mga chapters dyan sa aking PhD. So kinumpile ko, naging libro. Thankfully, ang NCCA, at ang National Book Development Board ay nag-extend ng funding para ma-produce ng libro na to. So naging regalo ko siya sa bayan na yan. Napaka-historical dahil alam natin si Magellan umikot sa mundo yung kanyang expedition. At ang nagturo kung nasaan yung pakay talaga nila, yung Moluccas, ay ang mga piloto ng Sarangani Islands. At kamuntikan na maging capital ng Pilipinas, ang Sarangani Islands. Talaga? At di natin alam yan. No? Panahon na wala pang idea mga Kastila na nag-i-exist pala ang Luzon. Kasi ang pakay talaga ng mga Kastila, sakupin ng Moluccas. Yes. At ang Moluccas dati ay parte ng mga Portuguese. At ang pinakamalapit na pwedeng gawing capital o headquarters ng mga Kastila ay ang Sarangani Islands. Na hindi naman malayo, hindi naman malapit sa Moluccas. No? So, in-unravel natin yan, no? Using mga sources. At through that book, no, kahit paano nakapagbigay tayo ng dangal, dignidad dun sa locality na hindi lang pala sila basta-bastang isla o lugar, munisipalidad, kundi napakalaki ng role nila. Not only to Philippine history, but world history. Yes, world history nga. Wow, marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang Filipino historian and author na si Ian Christopher Alfonso. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika, inihahandog ng Far Eastern University Choral ang 2 dekada, 20 Years in Harmony, a 20th anniversary concert na magsisilbing pagpapakilala ng bagong artistic director nito na si Roy Jean G. Suarez. Magsisimula ang series sa isang mini concert sa October 24 sa FEU Chapel sa Sampaloc, Manila. Susundan ito ng major concert sa November 9 sa FEU Main Auditorium at ng ikatlo at huling mini concert sa FEU Chapel. Tampok ang mga awitin mula sa iba't ibang panahon na nagpapakita ng malawak na kakayahan ng grupo. Sa sining visual, nagbukas ang exhibit na pinamagatang Magic in Metal, The Art of Richard Buksani noong October 16 sa University of Santo Tomas Museum sa pakikipagtulungan ng UST Office of Alumni at ng UST Atelier Alumni Association Incorporated. Bilang pagdiriwang ng Museum and Galleries Month ngayong buwan, libre ang
pasok sa UST Museum hanggang November 14. Makikita sa museo ang sari-saring koleksyon nito, kabilang na ang mga coins, medals, ethnology artifacts, memorabilia, natural history specimens, visual art at religious images. Bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes sa nakatagdak oras at tuwing Sabado via special arrangement. Samantala, inihahandog ng Francesca Gallery Festival Mall sa Muntinlupa City ang exhibit ni Edgar Doctor na pinamagatang An Art Affair. Nagbukas noong October 15, makikita ito hanggang October 26, tampok ang mga watercolor abstracts at mga obrang gawa sa oil at acrylic na sumasalamin sa pagmamahal ni Doctor sa sining sa loob ng 50 taon. Para sa mga katanungan at viewing appointments, maaring mag-email sa info@galleryfrancesca.com o bumisita sa website na galleryfrancesca.com. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang Filipino historian, educator, researcher, and book author na si Ian Christopher Alfonso. Ian, matagal kang nagtatrabaho sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP in various capacities. Yes po. Paano nakakaapekto ang trabaho mo dito sa approach mo sa pag-preserve at pag-promote ng ating kasaysayan? Po, dahil sila po ay may mandato na napakalaki, no? Nakatulong po ito ng malaki sa akin ngayon bilang ako ngayon na nagtuturo na sa mga bagay na dapat pahalagahan ng bansa, no? Like for example, ang local history na dapat hindi lang dapat tungkol sa revolusyon, Rizal, 'di ba? World War II ang ating pinag-aaralan. Pansinin din natin ang local history. At doon sa NHCP, ang dami kong nakita, no, na mga issues sa mga probinsya, no? Like for example, mga napababayaang mga monumento, mga ginigibang mga lumang bahay dahil yung community nawawala na ng connect. Kasi kaya mo pinahahalagahan ng isang bagay dahil naiintindihan mo yung kanyang relevance, yung connection, no? So, through NHCP, nabigyan kami ng pagkakataon na makaikot sa Pilipinas at akayin yung community na kaya mahalaga ang kasaysayan, magpasalamat tayo dahil meron tayo mga binabalikang pinagdaanan ng ating mga ninuno tulad ng mga lumang tulay, mga lumang bahay na sana mapahalagahan natin dahil hindi lahat ng bayan sa Pilipinas ay may mga ganyan pa. So kung ano pa yung mga pwedeng ipreserba, yung mga na-recover, balikan natin, aralin. So ang laking bagay ng NHCP para sa bansa dahil bukod sa nandiyan ng pondo, nandiyan ang mandato, no, na nakaka-impluwensya ka sa government policies, no, lalo na doon sa mga lately bago ko umalis, na naipasa naging batas, no, yung amendment sa Heritage Law of 2009 kung saan finally kinilala na ng bansa na ang mga pangalang lugar, mga place names, pangalan ng mga barangay, ilog, bundok ay intangible cultural heritage na hindi dapat palitan ng anumang local legislation. Kasi rampant yung mayat-maya pinapalitan yung mga pangalan ng kalsada, mga markers siya ng kasaysayan. Na kapag dinecode mo ang meaning ng mga lugar na yan, makakapagbigay sila ng impormasyon tungkol sa pinagdaanan ng particular space na yan sa Pilipinas. Okay. Well, yung latest publications mo na Munting Aklat ng Baybayin, ito yun, no? Yes po.
ay tungkol sa ating sinaunang sistema ng pagsusulat. Sa tingin mo, maibabalik pa ba natin ang baybayin? At paano ito magagamit para maging bahagi ng ating modern Filipino identity? Yes po. Dito sa libro ko pong ito, na aking pinakita na technically, yung kamalayan natin sa baybayin ay hindi naman talaga pumalya o namatay. Kahit yung mga bayani natin, like si Rizal, Bonifacio, at si Trinidad Pardo de Tavera, na kamag-anak po ng inyong may bahay, na sila yung mga kabataan noong panahon ng Kastila na, teka, meron pala tayong sinaunang pagsulat na sana ipopularize natin, at naka-impluwensya rin yung mga pagbalbalik nila sa baybayin kung paano nila intindihin ang ating mga ninuno. No? At pagdating naman ng 20th century, ito nga yung 1900s, no? At itong 21st century, mas lalong naging laging buhay ang baybayin. Yun nga lang, buhay siya, pero technically parang patay na siya dahil hindi siya nag-evolve. Kulang ang mga letters. Pero kahit na kulang ang mga letters niya, gumagawa pa rin ng paraan ng iba't ibang mga tagapagsulong ng baybayin na magpakilala o mag-introduce ng innovations, no? Na hindi po pwedeng habang buhay ganito ang baybayin na kulang ang mga letra, no? Kasi produkto ng kolonisasyon yan na siguro dahil hindi nakita ng mga Kastila na relevant yung baybayin, kaya pinabayaan nila. Pero yung kamalayan ng ating mga ninuno na buhay ang baybayin ay nanatili naman, At may mga ebidensya diyan, no? And then tinry ko rin ditong gawa ng paraan na i-guide din ng ating mga mambabasa paano sulatin ang baybayin, no? Kaya meron ditong sanayan or guide, parang guidebook, no? Paano isulat. So, mga mental notes kung paano makabisa ang mga strokes ng pagsusulat. And at the end of at the latter part of the book, nandun yung mga hamon. So, ngayong alam natin ng baybayin, anong gagawin natin, di ba? So, maaaring may hirapan tayong turuan ng buong bansa na gamitin siya pang araw-araw. Pero at least, no, aware tayo na nag-i-exist siya at nagagamit natin siya sa iba't ibang pamamaraan, like sa creative expressions tulad ng pagtatato or minsan kung gusto yung anak ko nga may tattoo na baybayin, di ba? At least kahit sa level man lang na yon, no, mapukaw ang ating kamalayan na ito ay isa sa mga nag-i-exist pa na ebidensya na totoo ang ating mga ninuno, no, bago dumating ang mga Kastila. Well, at syempre, pinag-uusapan pa rin ng marami ang yung 2023 na publication na Dogs in Philippine History, kung saan tinitignan mo ang relasyon ng mga Pilipino sa kanilang mga aso over 4,000 years of history. Ano ang nag-inspire sa'yo na isulat ito? Although 2013 ko lang siya sinimulan na sulatin. College pa lang po ako, no, mga bandang 2007, 2008. Pag pumapasyal ako sa book sale, yung hindi ko lang kung pwede magbanggit dito ng pangalan ng kumpanya, no. Basta pag napapasyal ako sa isang stall ng isang bookstore sa mall, ang daming mga libro tungkol sa mga aso sa ibang bansa. Ang Pilipinas kaya meron. At so far naman sa aking pag-aaral sa history, merong mga publication tungkol sa Philippine dogs, pero walang masyadong libro na in-depth. Ano ba talaga ang kasaysayan nila? Na simula pa nung unang panahon, bago dumating mga Kastila. Kaya po yung time frame ng ating libro ay 4,000 years. No? Kumbaga, the earliest discovered domesticated dog, no, ay nasa Palawan at Cagayan, mga bandang 3,600 to 3,800 years ago. So meron na nag-aalaga na pala talaga ng aso ang ating mga ninuno based from the archaeological discoveries ng ating mga archaeologists, no? And then pagdating nila Magellan, nakita nila na sa Visayas na nag-aalaga na pala ng aso sa kapusa ang ating mga ninuno, no? So kaya sinubaybayan natin, no, from archaeology, linguistics, sa pati folklore, mga paniniwala natin, our religious beliefs, not only history. So pinagtahi-tahi natin yan at nabuo itong libro na yan. At makapal ang libro, ha? Yes po, at hindi ko in-expect nakakapal siya. No? Wow, makapal ang madami pala talagang aso na relevant sa Philippine history. At originally, ma'am, yan ay parang coffee table book lang na maliit. Mga photos lang sana.
Hanggang sa may nag-recommend sa akin, si Christian Cordero, na kaibigan natin from Bicol, na Ian, ba't yung paggawan ng write-up? So akala ko, write-up lang na maliit, hanggang sa na-engross na rin ako na, my God, kapag pala sinimulan mo pala tong kalkalin, susunod na yung ibang mga documents. And then yung ating mga historians, no, mga kaibigan sa disiplina, nung nalaman nilang ginagawa ko yan, nag-email sila sa akin, nagpapadala sa messenger, Ian, may photo rito, Ian, may source dito. Hanggang sa kumapal na siya na kumapal. Hanggang sabi ko, teka, ihinto ko na to. Kasi pag hindi ko to hininto, hindi na malalabas ng libro. So 2023, lumabas na nga po siya after 10 years. Yes, after 10 years. So, a 10-year project in the making. Ano yung pinaka-challenging part ng pagsusulat at pag-research sa librong ganito? Yes. Actually, poetically, ang pinakamahirap na sulatin dyan, no, na part ay yung acknowledgement page. Kasi, hindi lang naman ako ang nagsulat nito. Kumbaga, ayokong may malimutang isang tao na tumulong. Kaya po, napakakapal po ng acknowledgement page. Dahil ito po, masasabi ko parang, it's a bayanihan of different, not only historians, no, pati mga kaibigan ko na nakakita lang ng monumento ng aso sa Quezon or somewhere, papadala nila sa akin kasi may chapter dyan about dog monuments. No, para naman ma-realize natin na okay, hindi lang pala si Hachiko ng Japan, ng Shibuya, ang dapat nating kilalaning monumento. Meron din pala mga monumento rito sa Pilipinas. So, and then, yung sa academic part naman, ang pinakamahirap i-reconstruct talaga dyan ay yung history ng rabies. Na as early as 1792 pala, sa Ilocos, unang na-record, may rabies na sa Pilipinas. Dahil before 2021, kasi hindi lang po ako yung nag-aral ng dog history, no, about sa rabies. So, nandiyan sila Dr. Ros Costello ng UP, Diliman, at si Dr. Nicolo Paolo Ludovice ng Ateneo de Manila, History Department. Sabay kami nag-aaral. At nung lumabas yung mga dissertations nila, yung mga sources nila, parang naghiraman na lang kami. At na-realize namin na hindi lang pala American period ang rabies. So, kahit pa pala sa panahon ng mga Kastila ay may rabies na. At ang pinaka-nakakalungkot dyan, yung na-discover namin sa National Archives of the Philippines na document, dated August 16, 1800, ipinag-utos ng Governor General ng Pilipinas noon na patayin lahat ng aso sa Pilipinas. At magtira lang ng isang aso sa isang bahay. So, hindi natin alam na may ganito palang policy. At siguro wag natin i-judge yung mga tao nung panahon na yon dahil yun talaga ang default na procedure. Kasi wala pang anti-rabies vaccine noong panahon na yon. Talagang patayin ng mga aso. At ito yung ginagawa sa iba't ibang bansa sa mundo. Nagkataon lang sa Pilipinas, pumasok na ang rabies because ang Pilipinas ay napaka-open sa mundo. No? Maaring through galleon trade or kung ano man, nakapagdala rito ng rabid dog. At nahawa yung ating mga katutubong aso. At ang pinaka-special sa akin dito ay nabigyan ang librong ito ay nakapagbigay ng dignidad at dangal sa mga aspin, na sila pala ay mga iginagalang, nire-respeto na aso ng ating mga ninuno. And then, basahin lang po natin itong libro nito. Bakit sa naging kawawa along the way? Dapat basahin ito ng isang restaurant sa Tagaytay. Maging controversial pa, no? Okay. Well, from your experience as a researcher and educator, how do you think we can make academic research in history more engaging tsaka mas madali para intindihin ng general public? Diyan papasok, ma'am, ang tinatawag natin public history. No? Ang public history, pinagagaan niya hanggat maaari yung mga discussion. Kung yan man ay academic book, kailangan ma-communicate siya ng maayos sa public. Dahil ang mga siguro general naman to sa mga sa buong mundo, no? Mga tao sa mundo na napaka-short na ng span natin ng pagbabasa. No? So, kahit mismo sa mga videos, dati kaya pa natin manood ng documentaries, ngayon, to TikTok. Yung mga 1-minuter na lang na videos, di ba? 1 minute, 2 minutes, wala na. Nababagot ka na, di ba? So, kailangan natin humabol doon. No? Kaya nagkapasalamat ako sa mga communicators ng history, mga public historians, napapagaan nila at naiengganyo nilang lumapit pa ang tao sa kasaysayan and vice versa. No? Kaya nakakatuwa lang na marami na ring mga hindi naman academic historians pero talagang biniyayaan sila ng Diyos na magkaroon ng kakayahang magkwento, papagaan nila sa bayan, no? Chewable yung kasaysayan. At sana magsuportahan yung academics sa yung mga communicators pagdating dito dahil
ang mga Pilipino ay audiovisual. No? Totoo. Mas gusto nilang nakikita, naririnig yung mga bagay. Pero yun nga, dahil nga sabihin na natin na mas ito yung accessible sa kanila, TikTok, mga na nagkataon naman, hinaluan ng fake news, di ba? Wala pa ako. May TikTok ako pero inactive. Gusto ko lang pinapanood yung mga reels pero hindi ako nag-upload doon sa TikTok. So dahil siguro ito lang yung available sa kanila, so kumalat yung fake news, kumalat yung disinformation. Pero ang silver lining doon, sabi nga ni Catriona Gray, silver lining, interested pala ang bayan sa nakaraan. Nagkataon lang na ito lang yung pwede nilang itap na source. Kaya sana dumami pa yung mga materials natin na masasabi nating gawa ng mga eksperto at galing sa source na credible, no? Sumabay sana tayo sa agos ng panahon. Sana nga. Meron ka bang social media or Yes po, ma'am. website? Sige, anyayahin mo silang. As of At saka now, saan mabibili ang okay iyong mga po. libro? As of now po, bumuo kami ng Facebook page for the book, Dogs in Philippine History. Kindly search it sa Facebook. Yun lang po yung pinaka-active ko na Facebook page na public. And yung ating mga libro po ay available through Shopee. No? I-search nyo lang po, shopee.com/dogsphi o dogsphi, ano. And ito po ay available naman din physically sa Solidaridad Bookstore sa may Padre Paura, the bookstore of the late national artist F. Shunil Jose, and the late Dr. Victor Paz, archaeologist Dr. Victor Paz. I-display din niya ito sa University Hotel Bookstore sa Diliman. So, I think yun lang yung mga nasa Maynila na outlet nito mga libro. And then kanina nabanggit kanina na sa Mount Cloud daw sa Baguio meron din. And then sa Savage Mind Bookstore sa Naga City. And then may isang museum sa Cebu, itong Jesuit House Museum sa Cebu, sa Parian. Available din po yung libro. Okay. Maraming salamat, Ian, sa Salamat din po. pagbabahagi mo ng iyong kaalaman, mga kwento tungkol sa ating kasaysayan. The work you do is truly inspiring and it is such a pleasure na makasama ka namin sa aming programa. Salamat din po, Ma'am Lisa. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.